Hi guys! Magandang araw po sa lahat. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog ay may a-applyan naman tayong isang online lending. Iwan ko ba kung bago pa ba ito or matagal na. Nag-text kasi ito sa akin guys ngayon lang sa araw na ito, November 19, 2025. Temple Loan po ang pangalan ng loan app na nag-text sa akin guys. At may link din po silang sinend sa akin. At pag-click ko sa link guys ay ang Sure Money po ang lumabas sa kanilang site. Sabi pa dito, fast approval daw. Wala daw ni-required na collateral at wala daw hidden fees. So let's find out guys. Sabay po nating applyan ito ngayon. So let's go. Just watch this. So ayan po guys, dadaan muna tayo sa Play Store para hanapin at i-download ang app ng Sure Money. So ngayon, i-search na natin ang Sure Money. So ito po siya guys, Sure Money Smart Loan App. At ang company name nito ay Sure Money Lending Investors Incorporated. So ngayon, i-install na natin guys. So habang installing pa po siya guys, hahanapin muna natin ito sa listahan ng mga registered loan app sa SEC o sa Security Exchange Commission. So dito muna tayo sa Google, i-search natin ang list of registered loan apps. So dito po tayo sa EMLC, itong may registration list. So ito na po siya guys, hanapin natin dito yung pangalan ng kanilang kumpanya, Sure Money Lending Investors Incorporated. So ito po, nakita ko na. I-zoom in lang natin guys. Ito po ang kanyang registration code at nandito po ang Sure Money Lending Investors Incorporated. So tingnan pa natin guys kung kailan ang expiration date ng kanilang registration. April 5, 2025. So expired na pala ang kanilang registration guys. Magpitong buwan na po siyang expired. Nako, kailangan mag-ingat po tayo sa pag-apply nito guys. So susubukan ko pa rin applyan ito. So balik po tayo doon sa Play Store. At ayan po, na-install na po siya guys. I-open na natin. So ito po ang kanilang permission statement. So lagyan muna natin ng check itong maliit na box. And then i-click itong agree. At ayan po, hiningi na po ang aking cellphone number. So ang ilagay ko po ditong cellphone number guys ay hindi yung cellphone number na regular ko pong ginagamit. Bumili talaga ako ng bagong SIM para sa mga ganitong klaseng mga online lending. Next po ay click ko na itong send para sa verification code. At ayan po, may na-receive na po akong 6-digit verification code. And then, pindutin muna natin itong may maliit na box para malagyan ng check. And then, pindutin na natin itong sign up. Then, click itong while using the app. At ito na po ang dashboard guys. May nakalagay ng maximum loanable amount na 50,000 pesos. So ngayon, i-click na natin itong apply. Access app list permission. So kailangan pang i-turn on ang usage access dito guys. I-click natin itong open settings. And then hanapin po natin dito ang Sure Money. At ito na po, i-click lang natin ito. At ito po ang kailangan natin i-turn on. Ayan po, din balik na po tayo doon sa application. And then click natin ulit itong apply. At ayan po, kunin na po nila ang ating facial recognition. So i-click na natin itong begin facial recognition. Kinat ko lang yung pag-selfie ko guys ha. At ito na po yun. And then click na natin itong begin facial recognition. Next po, ipipicturean na natin ang ating valid ID. So ito po yung mga valid ID na tatanggapin nila guys. UMID, passport, driver's license, SSS, PRC, postal ID, national ID. National ID yung electronic, GSIS, at PhilHealth ID. So ang available sa akin dito guys ay ang aking driver's license. And then click na natin itong my upload icon. And then itong photo album na lang ang pipiliin ko dahil nasa gallery ko na po yung picture ng aking ID. So ito na po yun. At ayan po, uploaded na po ang aking valid ID. Click ko na itong next step. At na-detect na po ng kanilang system guys yung mga detalye na nakasulat sa aking ID. At automatic na po siyang nakalagay dito tulad po ng aking first name, middle name, last name, ang aking ID number, ang aking kasarian at ang aking birth date. So i-click na lang natin itong next step.
So kukunin na nila ang aking basic information. At ito po yung una. Please select marital status. And then educational background. So itong high school na lang piliin ko. Next po ay residential status. Siyempre, ang papiliin natin dito ay itong parental ownership. And then, number of credit cards. So, 0 po ang ilagay ko. And then, ang aking residential address. So, may mga pagpipiliang lugar dito, guys. Ipa-fast forward ko lang, guys, ha. And then, next po ay ang aking email address. At hihingiin din nila ang ating Viber account. Pero, optional lang po yan. Random numbers lang po yung nilagay ko, guys. So, ngayon, i-click na natin itong next step. Next po ay ang employment information. So may mga pagpipilian po tayo dito, guys. At dahil wala dito sa selection ang aking job type, itong others ang pipindutin ko. And then ang aking working experience. So itong 5 to 10 years ang piliin ko. At ang aking monthly income, of course, itong malaki-laki, kunti. Itong 20,000 to 30,000. And then hingin pa nila ang address ng pinagtatrabahoan ko. At ayan po, may pagpipilian pa rin tayong mga lugar. At kailangan pang i-detalye yung ating address na nilagay. And then pangalan ng ating pinagtatrabahoan. Next po, kailan po ang ating payday 1. So itong 15 ang ilagay ko. And then payday 2, 30. At kailangan pong mag-upload ng work documents, guys. So dahil hindi po ako nakapaghanda, susubukan ko lang itong i-skip. So i-click ko na itong next step. So pwede pala, guys, kahit wala po tayong document na i-upload. So next po yung ating contact information, mga emergency contacts. So 3 emergency contacts po ang hingiin nila, guys. So mag-ingat po tayo dito sa paglagay ng mga cellphone number. Tulad po ng nakasanayan ko na hindi po totoong cellphone number po ang ilalagay ko dito. Mga random numbers lang po yan para hindi madidisturbo yung mga kamag-anak ko at mga kaibigan ko sa tuwing maniningil na po sila. Yung iba dyan ay totoong pangalan nila. At ang iba naman ay hindi. So yan po ang technique ko. At ayan po, tapos ko na napilapan lahat. I-click ko na itong next step. At ayan po, kukunin na po nila ang aking withdrawal account. Saan ko raw gustong i-transfer ang pera kung sakaling ma-approve ako dito. Kapag itong bank card ang pipiliin natin, ito po yung mga bangko na pwede nating pag-transferan ng ating uutangin dito. Medyo madami-dami rin. At dahil sa aking Maya account ko po i-transfer, dito po tayo sa e-wallet. Ito po yung available na e-wallet na pwedeng pag-transferan. GCash, Maya lang po at GrabPay. So itong Maya ang pipiliin ko. At ito na rin po ang aking Maya account number. So ngayon, i-click ko na itong next step. At ayan po, guys, binalik po ako dito sa dashboard at may loanable amount na po na in-offer sa akin. Mula 1,000 pesos hanggang 7,000 pesos daw ang maaari kong hiramin. Tapos ang laki po ng service fee, guys, 1,820 pesos. At yan po ang ibabawas po, guys, kung sakaling 7,000 pesos yung utangin natin. Kaya ang marireceive na lang natin, guys, ay 5,180 pesos na lang po. So tingnan natin kung ano po ang covered nitong service fee nila. So ito po yun, guys. Account management fees na 595 pesos at credit assessment fees na 1,225 pesos. Kaya pala naging 1,820 pesos ang service fee. Ito pala ang inclusive. So sisilipin pa natin yung ibang detalye, guys. Ang loan cycle daw nito, guys, ay 157 days at 6 term daw natin babayaran. So tingnan pa natin, guys, ang kanilang repayment schedule. So ito na po, guys, dito na po tayo magkaalaman. Sa unang term ng ating pagbayad, ito po ang halaga na mababayaran natin, 7,538 pesos. Tapos ang repayment date po niyan ay sa November 25 na po. November 19 po ngayong araw na nag-apply ako. So 6 days lang po, guys. Kailangang ma-fully paid na ang ating 7,000 na inutang at may tubo pa na 538 pesos. Binawasan pa ng 1,820 at dinagdagan pa ng 538. So almost 2,500 pesos po ang nawawala sa atin. Sa 6 na araw lang po yan. At may note pa silang nilagay dito, guys. If the first installment is paid on time, the remaining installments may be fully waived. Kung mababayaran daw natin itong unang term, guys, on time, ang mga natitirang installment daw, guys, ay i-waive na po daw nila. So meaning, pwede daw natin na hindi na babayaran. So tingnan po natin, guys, kung magkano na po ang mababayaran natin mula 2 term hanggang 6 term. So ito na po yun. Tag 7 pesos na lang po, guys.
7 pesos na lang po ang balance sa bawat termino. Nakakatawa talaga ang loan app na ito. Gusto kong magpapabudol nito ngayon, kaya gusto kong ituloy. Ang sarap hindi bayaran nito. Sige nga, isubukan ko nga ituloy ngayon. Kung talagang fast approval po ba sila. Pindutin ko muna itong may maliit na box para malagyan ng check para sa kanilang loan agreement. And then, i-click ko na itong confirm nandito sa baba. At ito na po. Thank you for submitting your loan application. We have received it successfully and our team will begin processing it shortly. So, i-click na natin itong okay guys. At ayan po, under review na po ang aking application. So, hintayin natin saglit. So, i-refresh ko muna saglit itong aking app guys. At mag-login ako ulit. At ayan po guys, ito na po ang result. Nako, rejected ang aking application. So, nasaan doon ang fast approval? Hay nako, so yun lang guys. So nabudol po tayo sa fast approval at no hidden fees. Malaki sana ng halaga ang mawawala sa akin kung inapprovean ako. Kaya mag-ingat po talaga tayo sa pag-apply sa mga ganitong klaseng online loan app guys. So that's all for today. At para sa iba ko pa pong mga reviews at tutorial videos, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang aking YouTube channel at paki-hit yung notification bell para maging updated po kayo. Thank you for watching. God bless us all. Goodbye.